Lingguhang pagbasa sa Biblia. Lukas Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 23. Yamang marami ang nagsikap na magtipon ng kapahayagan ng mga katotohanan na lubusang pinaniniwalaan sa gitna natin, kung paanong inihatid ang mga ito sa amin niyaong mga mula sa pasimula ay naging mga saksi at mga tagapaglingkod ng mensahe. Nagpasya rin ako sapagkat tinaluntun ko ang lahat ng bagay mula sa pasimula ng may katumpakan na isulat sa iyo ang mga iyon ayon sa lohikal na pagkakasunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang malaman mo ng lubos ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo ng bibigan. Nang mga araw ni Herodes na hari ng Judea, may isang saserdote na nagngangalang Zacarias mula sa pangkat ni Abiyas, at siya ay may asawa mula sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang pangalan ay Elizabeth. Sila ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos dahil sa paglakad ng walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at mga kahilingan ng batas ni Jehova. Ngunit wala silang anak sapagkat si Elizabeth ay baog, at sila ay kapwa matanda na sa mga taon. Habang naglilingkod nga siya bilang saserdote sa atas ng kanyang pangkat sa harap ng Diyos, ayon sa kapitapitagang kaugalian ng makasaserdoteng katungkulan, ay naging pagkakataon niya na maghandog ng insenso nang pumasok siya sa santuaryo ni Jehova, at ang buong karamihan ng mga tao ay nananalangin sa labas sa oras ng paghahandog ng insenso. Sa kanya ay nagpakita ang anghel ni Jehova na nakatayo sa gawing kanan ng altar ng insenso. Ngunit nabagabag si Zacarias sa nakita at dinatnan siya ng takot. Gayunman, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat ang iyong pagsusumamo ay malugod na pinakinggan, at ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak sa iyo ng isang lalaki, at tatawagin mong Juan ang pangalan nito. At magkakaroon ka ng kagalakan at malaking katuwaan, at marami ang magsasaya dahil sa kaniyang kapanganakan, sapagkat siya ay magiging dakila sa harap ni Jehova. Ngunit hindi siya kailanman iinom ng alak at matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng banal na espiritu mula pa sa bahay bata
ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ang ipanunumbalik niya kay Jehovah na kanilang Diyos. Gayon din, siya ay mauuna sa kanya, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang ipanumbalik ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga masuwayin tungo sa praktikal na karunungan ng mga matwid, upang ihanda para kay Jehovah ang isang nakahandang bayan. At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko ito matitiyak? Sapagkat ako ay matanda na, at ang aking asawa ay matanda na sa mga taon." Bilang tugon ay sinabi sa kanya ng anghel, "Ako ay si Gabriel, na tumatayong malapit sa harap ng Diyos. At isinugo ako upang makipag-usap sa iyo at ipahayag sa iyo ang mabuting balita tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit narito, ikaw ay magiging tahimik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita na matutupad sa kanilang takdang panahon." Samantala, ang mga tao ay patuloy na naghihintay kay Zacarias, at sila ay nagsimulang magtaka sa kaniyang pagluluwat sa santuaryo. Ngunit nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila, at napag-unawa nila na nakakita siya ng isang kahima-himalang tanawin sa santuaryo, at patuloy siyang sumisenyas sa kanila, ngunit nananatiling pipi. At nang maganap ang mga araw ng kanyang pangmadlang paglilingkod, siya ay umuwi sa kanyang tahanan.